Hello mga master, Jealous to Lord po at welcome po sa aking vlog mga master. Ngayon mga master, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng pattern ng blouse ng DepEd Teachers Uniform 2025. Ito yung pang Martes at pang Huwebes master na schedule. So, ang style nito mga master ay wala siyang collar, mayroon siyang hidden buttons, mayroon siyang secret pocket, at meron siyang standing collar mga master. So sa kanyang sleeve naman ay standard lang kanyang style. So ito naman yung ating mga master, sample measurement, length 24, shoulder 16, bust 40, waistline 38, hips 42, sleeve length 8, arm width 14, armhole 19, figure 16, bust point 10.5, bust distance 8, neckline 16. So itong neckline to mga master, hindi natin ito susundin kasi iba kasi yung pagsukat doon sa kanyang neckline mga master sa style. Hindi kasi siya close neck na collar mga master. So ito siya, no? Start na tayo. So bago pala tayo magsimula mag-pattern, ang kailangan nating material kapag tayo ay nagpa-pattern, siyempre, kailangan natin ng Manila paper o di kaya pattern paper. Tapos kailangan natin ng, siyempre, gunting, tape measure, lapis or any kind of marker, roller, kung mayroon kayong square, at saka hip curve, at saka ito pang armhole, pang neckline, ang G-curve natin. So, pero ang gagamitin ko mga master ay itong pentel pen kasi kailangan kasi sa aking video na makita. Kasi kung lapis hindi siya makikita eh. So, para klaro sa ating tutorial. So, ngayon, start na tayo. So, ang parts kasi nito mga master ay front parts, back parts, at saka sleeve. Kasi wala, sa collar pala, bali apat siya. So, ang unang gagawin natin mga master ay back parts. So, ito yung ating pattern. So, i-fold lang natin ito mga master, ang ating pattern para sa back parts. Tapos, so start na tayo. So, mula dito sa taas mga master, down lang tayo ng at least mga 2 inches. Ayan. Tapos, dito tayo mag-start magsukat ng ating body length. So, ang ating body length pagkuha nito mga master ay pwede naman sa front, pwede rin naman sa back. So, depende na yun sa inyo. So, dito ay 24. Ayan siya. Tapos, ang ating armhole ay 19. So, mula dito tayo magkuha din ng 19 mga master. So, itong 19 na ito ay divide natin ito ng 2. Mula dito sa ating namarkingan, sa taas, ito. Ang 19 divide ng 2 is 9 and 1/2. So, ito siya 9 and 1/2. Ayan. Tapos, ang ating figure, ito yung measurement sa pinaka-kurba ng ating katawan sa bandang body. So, 16. So, dito tayo, 16 din. Ayan. So, itong apat na namarkingan natin, iaguhitan lang natin ito ng palayan mga master. So ngayon, dito naman ito yung line para sa shoulder line, bust line, waistline at saka hip line. So ito talaga yung apat na to mga master na fundamental sa kanyang pag tayo gumawa ng pattern. Bali tawag ito L. So kailangan tayo magsimula talaga sa letter L or love. Ganyan. Or like. Ayan. So nagsimula ang lahat sa love. Ayan. So yun oh. So, ang ating shoulder ay 16. So, mula dito, sukat tayo ng 16. So, dahil nakatupi ito, so, divide natin ito ng 2. So, ang shoulder ay 16. Divide natin ng 2 ay 8 inches. Dito siya. Tapos, mula naman dito, kasi itong bust niya ay 40. So, standard lang tayo ng 3 and 1/4. Mula dito, no? Mula dito, sa line na to. 3 and 1/4.
kung halimbawa ang ating bust mga master, mga 42 pataas na, mula dito, 3 and 1 half ang gagawin natin mga master. Kung halimbawa naman, ang ating bust naman ay nasa 35 pababa naman, 34, 33, pwede tayo mag 3 inches naman dito sa ating neckline. Dito. Mula dito, 3 inches lang. So ito, standard kasi ito, pasok pa sa standard, is pwede pa to sa 3 and 1/4. So ngayon, pag-line natin dito, mula dito, sukat tayo ng 1 inch. Ayan. Tapos dito naman, sukat tayo ng 1 half. Down tayo ng 1 half dito. Ito naman i-correct natin para sa ating shoulder line. Ayan. Tapos dito, gamitin natin ng G-curve. Ayan. Ito yung ating neck hole sa back. Tapos ngayon naman, dito naman tayo magsukat ng bust, waistline at saka sa hips. So ang ating bust ay 40. So mula, bago pala yan tayo magsukat ng bust dito ng 40, kunin muna natin itong bust width niya na 10 and 1 half. So mula dito, sa line na ito sa ating shoulder, ito, sukat tayo ng 10 and 1 half. Ito siya. So baba tayo ng at least mga 1 inch sa ating line. So dito tayo ngayon magsukat ng bust. So ang ating bust ay 40. So divide natin ito ng 4 mga master. Lahat ito, no, itong body, waist at saka sa hips, divide natin ito ng 40. Maski anong sukat pa yan, divide natin ito ng 40 mga master. So ito, bust ay 40. So divide natin ng 4 is 10. So medyo madalda lang natin ito i-divide kasi 10 lang eh. So ito siya, markingan natin ng 10. Tapos ang kanyang waistline naman ay 38. Divide natin ng 4 is 9 and 1 half. Ito siya, 9 and 1 half. So ito sa mga master yung kanyang Tapos ang kanyang hips naman ay 42. Divide natin ng 4 is 10 and 1 half. So mula dito sa line na to mga master, dito sa line na to, akit naman tayo ng mga 1 inch. Ayan. Pwede rin naman hindi na. Dito lang tayo mismong sukat. Pero usual, ginagawa ko talaga akit ng 1 inch. Kapag blouse. Kapag blazer naman, akit naman ng 1 and 1 half. So ito ay, ano nga ba yun? 42 divide natin ng 4 is 10 and 1 half. So ito siya. Ito. Ayan. 10 and 1 half. Ayan siya. Ngayon, sa back part kasi mga master, maroon kasi tayo nitong dart. So, mag-dart tayo ng at least mga 3/4 or 1 inch kapag masyadong kurba ito mga master, pwede tayo mag-dart dito ng malaki. Pero ito naman hindi masyado. Pwede na ito sa 1 half, pwede kaya 3/4. So, ito gagawin ko na lang sa 3/4. So, wala nga siyang ganong kurba. Wala sa ganong shape. So, magka-shape na lang ito sa bandang, tawag ito, bandang gitna sa likod. Ayan siya. So, kapag halimbawa ito mga masyadong kurba naman, halimbawa dito lang itong natin, pwede nyo lakihan yung kanyang dart sa back. Kasi maglagay ito ng dart dito eh. Kapag medyo walang masyadong kurba, liitan lang natin. Pwede 1 half, lagay at 3/4. Kapag masyadong kurba naman dito, halimbawa maliit yung kanyang baywang, pwede kayo maglaki ng mga 1 inch, 1 and 1/4. Ayan siya. So, ngayon kukuha tayo ng dart. So, mula dito, divide lang natin ito ng 2. Hatiin na natin sa gitna. Ito siya. Tapos dito naman, mula dito, akyat tayo ng at least mga 2 inches. So, dito lang din tayo sa may bandang banda. Ayan. So, ito yung connect natin. So, mula dito sa line pala mga master, no? Akyat tayo ng at least mga 1 and 1 half o di kaya hanggang 2 inches. Para hindi siya masama sa sa tupi sa ating laylayan kapag tayo ay magtupi na. So ito na yung ating dart. So ito naman mga master, pwede naman natin itong idiretso para wala siyang dimple dito. Idiretso natin to para maganda yung kanyang lapat. So kapag idiretso natin to, kakain kayo dito ng mga 1/8 o di kayo 1 half, magdagdag na lang din kayo dito para yung nakain nyo dito, hindi siya mababawasan kasi nagdagdag din naman kayo dito eh. So kapag
ano kayo dito, magdagdag, diretso pasada, dagdag na lang kayo dito kung ilan yung dinagdag nyo dito para yung ating sukat hindi pa rin siya mababago. Tapos ngayon naman, ito naman yung ating fold allowance ating laylayan na 2 inches. Kapag nagtitipid kayo dito sa tila mga master, pwede namang 1 and 1/2 lang, okay lang siya. So, ang ginagawa ko kasi talaga dito is 2 inches para kung sakaling gusto magpahaba. So, meron pa ako mga 1 inch, 1 and 1/2 na ako na maidagdag. Ngayon dito naman sa ating dito kasi mga master ay wala akong measurement ng back chest. So dito yung kinukuha ang back chest, mula dito sa gitna lang, ayan gitna. Kung halimbawa mayroon kayong back chest dito, pagpalagay natin mga 15 1/2 or kaya 15, ito siya. O dito kayo magbase ng kurba sa inyong armhole. Ayan. Or kung wala naman, ano nyo lang yung mga master, kung wala naman, kung ilan yung dito, shoulder, baba lang kayo ng mga 1/2. So, ganyan, parang pasok pa rin yung, kadalasan naman dito mula sa shoulder mga master, baba kayo ng mga 1/4 o kaya 1/2. So, kadalasan talaga nasa mga 1/2. Kapag, kapag ganito, na naka-fold lang yung yung ating back. So, ayan siya. Ang ating back parts. Ito, gupitin na natin. So, dito sa side mga master, mag-add tayo ng sewing allowance na 1 inches. Para kung sakaling magkaroon ng adjustment, sa 1 inch na yan, side by side, malaki pa yan ang may tutulong para makadagdag tayo. Hindi tayo kakapusin sa tela. So dito sa sa neck hole at saka sa shoulder, maglagay natin ng sewing allowance dito at least mga 3/8 to 1/2. So ngayon naman, punta naman tayo sa front parts. Ito lang yung pagbabasehan natin para sa pagtabas naman ng front mga master. So kuha natin isang another pattern. Yan siya. Ngayon naman, mula dito sa ating edge ng ating pattern, sukat lang tayo dito ng 2 inches mga master. 2 inches. Lalan natin to. Ayan, tapos linyahan lang natin. Tapos, mag-line pa tayo ng another line naman na pasok lang tayo dito ng 1/2 naman. Ayan. Ayan siya. So, ito, mula dito, 2 inches. Tapos, dagdag tayo ng 1/2. Tapos, itong ating pattern mga master ng back parts, itong ating nakatupi, dito natin itapat sa mismong pangalawang line. Ganyan siya. Ganyan. Ayan siya. Tapos ngayon, sa ating back shoulder, down lang tayo dito ng 1 inch. Ito siya. So, ito yung ilayin natin sa ating front parts naman. So, ito siya. Ilayin ko lang sa taas ng putol-putol. Ito, ilayin natin ito sa ilalim para sa ating back front parts. Ayan. Tapos, ito naman, itong point na to sa ating shoulder, sa back. Ilayin natin pa ganyan. Ito siya. Ayan. Ngayon, kung ano yung sukat natin dito, kopyahan lang natin to dito. Para magpantay sila. Ayan. Ayan.
Ngayon, ito naman, kopyahan din natin itong guhit na to sa ilalim para mag-mark nun sa ating front. Tapos itong line na ito, mag-mark tayo ng tanda. Ayan. Tapos dito naman, down tayo ng 1 inch. Mula sa line na ito, down ng 1 inch. Tapos dito naman, another 2 inches. Ito yung i-connect naman natin sa front, sa laylayan. Bali, mahaba ng 1 inch ang harap kaysa sa likod. Kaya po mahaba yung laylayan ng likod mga master, ay laylayan ng harap mga master compare sa likod. Kasi kuminsan kasi ang may didi kasi ang babae. So aangat kasi yung kanyang front kapag may didi. So kapag angat, hindi siya iiksi tingnan kasi may ano na siya may dagdag siya ng 1 inch na haba eh. So kaya hindi siya mabibitin. Lalo na kung malaki yung bobs. O kaya may tiyan, ayun, tiyan saka bobs. Pwede nyo dagdagan, pwede nyo gawing 1 1/2 yan pagka may tiyan pa pati. So, ayan na, suma ng markingan na natin, no? So, ngayon pwede natin itong kunin ang back parts. So, ngayon naman, itong line na ito, kunin na natin itong sukat na ito. Ganyan lang. So, bata dito pantay. Down lang tayo dito ng 3 1/2. Ayan, 3 1/2. O di kaya, kapag medyo may kaliitan naman, pwede namang 3 inches. Kapag medyo malaki talaga, 3 3/4. Yung 4 mga master, medyo malaki na yan siya. So, ito, 3 1/2. Ano lang natin to? Tawag ito? Ganyan lang natin. Kahit ilang ito lang yung pagbasehan mga master, shoulder, ganyan lang natin. Ayan. Tapos, mula dito, sa ating edge na to, 1 inch. Pwede namang 1 1/4. Pwede namang 1 inch. Pwede rin 1 1/4. Ito medyo malaki-laki ito. So gagawin ko itong 1 1/4. Tapos mula naman dito, 4 inches. Ayan. So ito yung ano natin. Hidden buttons. Dito naman 2 inches din. So ganyan lang natin to. Ayan. Tapos mula naman dito, 1 1/2 to mga masa mula dito, no? 1 1/2. Pwede rin naman 1 3/4 kapag medyo malaki. Pura standard dito is 1 1/2 lang. Ito, correct na natin dito. Ayan siya. Tapos ang ating armhole, kung halimbawa mayroon kayong front chest, gaya dati kanina, dito. So ang kinuha natin dito is back chest. Ito naman ay front chest. So mula dito sa pangalawang line na ito, sukat tayo halimbawa, kung halimbawa mayroon itong 15, o di kaya 14 1/2, ito yung kanyang front chest. Ganyan lang natin, pa-round lang natin to. Ayan. Tapos ang kanyang bust point ay 10 1/2. So mula dito, sukat tayo ng 10 1/2. Ayan. 10 1/2. Pwede tayo mag-down dito ng 1/2 mga master para hindi talaga tayo mapunta doon sa pinaka-point ng ating breast. Tapos ang kanyang bust distance ay 8. So 8 divided natin ng 2 is 4. Ito siya, 4. Ayan. Tapos isukat natin dito. Mula dito sa pangalawang line, 4. Dito rin ay sukat tayo ng 4. So, mula dito akit pa rin tayo ng 2 inches para hindi masama sa, sa pasada sa laylayan. So, ganyan lang natin to. Tapos ito ang ating ito yung linya ng ating baywang eh. Ito siya. So, pwede kayo mag-down dito ng 1 inch. Ganyan lang, 3/4. So, ayan. Ang ating front dart. Tapos meron tong, ano ba pala mga master, meron tong secret pocket. Ito, mula dito, down sa ng 1 inch.
Dito naman ay 1 and 1 half. Line tayo dito. Ito yung magkaroon tayo dito ng ano mga master, secret pocket na dagdag na tela. Tapos ito, idiretso natin ito mga master cutting. Diretso natin to. Cutting yan sa mga master, no? Cutting. Ito, there to cutting ito mga master. Tapos wala naman dito, kunin natin yung gitna. Curve natin yung pag ganyan dito. Correct natin dito, pa-curve. Ayan. Ito yung hati ng ating body. Ito yung isang body, ito naman yung isa. Hati ito, dito tayo magupit. Ayan. Tapos dito, meron ditong pocket na secret pocket. So, ayan sa mga master. Tapos ang ating piecing naman ng mga master, mula dito, pasok tayo dito ng mga 1 inch o kaya 1 and 1 half. So dito naman, mula dito is at least 3 inches to 4 inches ang ating ang lapad ng ating piecing. Para yan kung sakali, halimbawa ito nakatupi itong natin, itong tawag ito, hidden buttons. Hindi sa makikita yung yung allowance niya. So at least mga 3 inches to 4. Ito gawin natin to 3 and 1 half. Yan. So ito yung mga master kapag medyo nagtitipid tayo sa tela hanggang dito lang. Puro kapag gusto nyong marami kayong tela, pwede kayo isama yung buong shoulder. Kain kayo dito ng konti sa body armhole. Pwede nyo iganyan yan mga master. Para medyo kumapal yung ating shoulder. So ganoon din naman dito sa back. Sa back, pwede kayo maglagay ng piecing. Pwede rin hindi na. Kasi meron naman kasi itong tawag nito. Meron kasi itong collar. Wala. So kapag maglagay kayo kapag igaganito nyo yung mga master, ganito, yung kanyang piecing, hanggang buo yung balikat. So maglagay na kayo ng piecing dito sa sa back. Ang paglagay nyo is ganyan naman. Mula dito, down kayo ng 3 inches to 4 inches. Ito siya, yung kukunin nyo na shoulder sa back. Pero kung ganito lang, hindi na kayo maglagay ng piecing dito sa back kasi nagtitipid nga kayo sa tela, hindi naman yung magagamit kasi maglagay naman kayo ng collar. So again, ito yung cutting natin, ika-cutting natin to. Itong parts na ito, yan, ika-cutting natin yan sa ating tela. So ito yung ating cutting, ito, hanggang dito, diretso na yan. Tapos itong parts na to, doon sa tela, magdagdag kayo ng allowance. Tapos kapag ito naman yung ika-cutting naman ninyo, dito kayo mag-cutting, ito yung sundan yung guhit. Ito, yan. Yan, tapos ito pa ganyan. Tapos dito naman sa parts, maglagay kayo ng sewing allowance, kasi ito kasi yung finish na kasi ito So maglagay kayo ng sewing allowance at least mga 1/2. So, yan sa mga master. Tapos yung ating nito, ating pocket, dito, mag-ano kayo ng at least mga 1/2. Secret pocket, magla kayo dito. 1/2 o kaya 1 inch, okay yan siya. Okay lang yan siya. Para hindi hanggang doon sa may side talaga yung yung opening na yung pocket. So ngayon, sukatin muna natin yung ating armhole kasi hindi pa natin nasukat So ang ating armhole ay 19. So mula dito sa ating back, dito tayo magsukat sa upper shoulder. Ito siya. So sundan na natin yung yung marking ng ating armhole. Tapos sa sukat sa tape measure. So 19 siya, no? So lampasan ng 1/2. So akit tayo ng mga mga 1/4 or 3/8. So kung sumobra yan mga master ng mga 1/2 or mga 1/4 or 3/4, okay lang yan siya. Huwag lang umabot ng mga 1 inch, medyo ano na yan siya, medyo may kalakihan na. 1 inch, lampas 1 inch. So ito sakto sa 19.
Kung umiksi naman siya ng konti, alam mo, mga 18 1/2 lang, 18 3/4, okay lang yan siya. Hindi na yan sa big deal. So, pitin natin ang ating armhole. So, dito maglagay lang tayo dito na sewing allowance na 1/2. So, ito, gupitin natin ating front parts. So, dito maglagay ko muna ako dito ng malaking allowance kasi may papaliwanag pa ako mamaya. So dito tayo, mamaya sukatin natin ito ni Clay naman kung paano naman gawin yung kanyang collar mga master. So ito yung ano natin, ipafold natin to kapag naka-hidden buttons na. Ito. Kasama yung ating piecing, no? Ganyan. Tapos dito tayo magpasada. Tapos dito naman yung ano natin, ating buttons. Dito. Mula dito, daw natin ang ating mga 1/2 or 3/4. So, kadalasan sa distance ng ating buttons mga master ay 3 inches. So, kapag medyo mahaba, pwede nyo gawin 3 1/4. Kapag medyo maiksi naman, pwede nyo naman gawin na 3 3/4. 2 3/4. So, ito, ang distance ito mga master ay 3 inches. Bali, 5 buttons siya. So, ngayon naman, ang susunod natin, ano bang susunod natin? Ito pala sa kanyang body parts. So, ang ating blouse mga master ay sa pambabae, mayroon talaga siyang body difference. Ito yung front part, ito naman yung back parts. So, usual kasi, ang babae kasi kapag siyempre may dede kasi sila, mas malaki tinan yung kanilang front compare sa back. Kaya, yung back natin, mas malaki ng konti compare sa, mas malaki ang konti ang front compare sa back. So, yung back natin ito, kasi ito kasi ay pantay, at saka yung front pantay kasi itong dalawa sa sukat natin. Dito, pwede tayo magbawas ng 1/2. Ayan. Bawasan natin ito ng 1/2 sa body. Ngayon, dahil nagbawas tayo dito ng 1/2, dito naman sa front, mag-add naman tayo ng 1/2. Para yung binawas natin dito, madagdag naman dito, para yung ating sukat sa ating buong katawan ay, pa rin siya, wala pa rin siyang nabawas. Kumbaga, nagdagdag bawas lang naman tayo eh. May binawas nga tayo, pero may dinagdag din naman. So, yan siya. So, bali yung tinanggal natin itong 1/2, ito wala na ito, nilagay lang natin sa front. So, ito na yung bago natin sa ating front. Ayan, ito na yung ating bago natin na line na ating susundan. So, yan sa mga master. Pero, kung halimbawa, gusto nyo ng pantay lang yung front at saka sa back, okay lang naman yun na ganun mga master. Pero kung gusto nyo na mas malaki yung front compare sa back, so pwede nyo ganituhin mga master. Para blouse talaga yung kanya dating. Kasi yung pagpantay kasi mga master, usual lang yung ginagawa kapag pag mga pang-polo style lang, pang-polo na gawa. Pag blouse, medyo mas malaki talaga sa front compare sa back. So, pero kung depende naman sa inyo, kung ano pa rin yung pipiliin ninyo, kung ipantay, pwede rin namang mas malaki yung front kaysa sa back. So, ayan siya. So, ngayon, proceed tayo sa sa collar naman. So, ang collar nito mga master ay, standing collar na 1 inch ang lapad. So, ito, sukatin lang natin ito, at saka ito. So, ganito na pagsukat. Dito, mula dito, sukatin lang natin to. Ayan. Tapos mula naman dito, yung nakuha natin dito, idugtong natin dito. So, ang sukat niya is 6 3/4. Bali sa kabuuan ay 13 1/2. So, 13 naman 1/2 ang ating Chinese collar. So, ang madali naman ito mga master, para lang ito straight lang yung ginagawa ko nito, walang shape to, walang curve.
Straight lang. 1 inch lang yung lapad nito. Ayan. Tapos 6 and 3/4. So, ganyan lang. Para lang gumawa lang kayo ng ano nito. Cuff lang sa sleeve. So, ganyan lang yung color nito mga master. Straight lang siya. Wala nang curve to na parang kagaya sa ibang pattern. So, ayan sa mga master. So, ngayon naman, tabasin naman natin yung kanyang sleeve naman. Ang kanyang sleeve ay 8 inches. So, mula naman dito sa taas, itong ating pattern. Ayan. So, itupi lang natin to. Itupi lang. So, mula dito sa taas, down lang tayo ng 1 inch. Ayan. Tapos, sukat tayo ng 8 inches. Ilayan na natin dito. Ang ating arm width ay 14. So, mula dito, itong 14 na ito, divide natin ng 4. Sorry. Ang 14, i-divide natin to ng 2 is 7. Ito siya. Tapos, ang ating armhole ay, saan yung ating armhole? 19. So, mula dito, sukatan tayo ng atis mga 4 inches. 19. Ayan. So, dito, sukat tayo ng, ang ating 19, divide natin to ng 2 is 9 and 1/2. So, mula dito, 9 and 1/2. Ayan siya. Tapos dito, akit tayo ng 1/2 mga master. Ayan. Tapos, ito yung ilalay natin. Pag ganyan. Ito ay connect na rin ito pag ganyan. Tapos, kuha na tayo ng 2 inches para sa ating tupi, sa ating laylayan. So, ito na yung ating armhole mga master. Ayan. Ating armhole. So, kung gusto nyo namang mas gumanda yung inyong armhole mga master, kasi medyo may kalakihan kasi ito, pwede pa kayo mag-down dito ng at least pwede nyo pang gawin ito ng 4 and 1/4 to 4 and 1/2. 4 and 1/2 para medyo mas maganda yung shape ng kilikili. So, ang ating, ito gupitin na natin to. Ito sa side, ang ating sewing allowance ay 1 inch. So, dito wag na natin masyadong ipayat yung natin ito, sleeve, kasi medyo may kalakihan naman ito eh. Dito magbawas tayo para sa front parts. Medyo may katabaan pa. Ito na ang ating sleeve mga master. Ito yung front. Ito yung para sa back naman. So, yung ating sleeve mga master. So, ito pasok to yung procedure nito sa polo blouse. Sa blouse. Okay na sa mga master. Pero kung gusto nyo pang mas maganda, sabi ko kanina, pwede kayo magbawa dito kahit mga 1/4 to 1/2. Para mas gumanda yung kilikili. Pero sa, yun nga no, sa mga teacher kasi, malagi kasi nakaangat yung kanilang kamay kasi nagsusulat sa blackboard. Kaya pwede na ganitong procedure. So, ayan mga master. So, ito yung ating sleeve. Ito yung ating collar. So, sa collar, madali naman para lang tayong sa collar, diretso lang yan. Ito yung ating front parts. Ito yung ating back. So, hanggang dito lang po ating video mga master. Maraming pong salamat sa panonood. At God bless po sa ating lahat mga master.